poste, bubong at mga nasunog na kagamitan. Ito na lamang ang naiwan sa bahay na ito sa Asin Road, Baguio City matapos matupok ng apoy na tumagal ng halos 2 oras kahapon May 14. Sa kuhang video na ito ng isang netizen, makikita ang makapal na usok na nagmumula sa bahay na patuloy tinutupok ng apoy na nagsimula raw pasado 10:00 ng umaga. Ay, mabilis po talaga. Talagang malakas po yung ulan niya. Ay, yung ulan, yung apoy niya. Talagang napakatindi. Na siyempre, nakaharang yung yero. Binubuhusan namin yung pala yung yero. Kailangan pa namin bumaba para tanggalin yung yero para mabuhusan namin yun sa ilalim. Nagtulong-tulong raw ang mga ito para mapula ang apoy habang hinihintay ang pagdating ng BFP. Nagaling po ako dun sa taas, medyo may nagsisigaw na medyo malakas na yung usok. Siyempre ako naman, ready to rescue na ako. Pinabayaan ko na yung trabaho para makatulong ako dito sa mismong barangay namin. Siyempre baka yung iba naman, siyempre medyo natataranta. Umabot sa unang alarma ang sunog bago ito tuluyang naapula at idineklara ang fire out pasado 12:40 ng hapon. Sugatan naman ang babaeng PWD na may-ari ng bahay. Yun, sunog yung buhok niya, tapos mayroong nasunog na sa may bandang part ng likuran. Pero inagapan naman ng ating mga kabarangay sa ating mga opisyal na binigyan kagad siya ng first aid. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, umabot sa 200,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Pansamantala namang nanunuluyan ngayon sa mga kaanak o evacuation centers ang pamilyang may-ari ng bahay. Hindi pa naman matukoy ang naging mitya ng apoy. Paalala nila sa publiko laging i-check ang mga kable ng kuryente, LPG tanks at huwag hayaang nakasaksak ang mga appliances kapag walang tao sa bahay. Ito na ang ikalawang insidente ng sunog na naitala sa lungsod ngayong linggo at ang ika-14 na kaso ng structural fire ngayong taon. Vanessa Bugtong, RNG News.